Okay, sige. Hello. Good day, engineers and students. So, ang discuss natin ngayon, let us try to compare the solution when the machine is being calculated as a generator and as a motor. So, siguro ganito naman palagi ang umpisang topics natin kapag lumilipat na tayo sa topic na motors, no? Kino-compare natin siya kung manggagaling sa generator. No, ganun yung gawin natin. So in our introduction, we have shunt machines. So siguro ang gawin natin, di ba sa shunt machines, present doon yung RA, present din naman doon yung shunt resistance. Kung naalala pa natin, di ba kapag generator yung naka-shunt na machine natin, meron tayo ditong generated voltage, and ito yung tinatawag nating terminal voltage or yung load voltage natin na VL. And kung pag-uusapan naman natin dito yung flow of the current, yung direction of the current, so sa generator natin, magi-start yan sa armature, and yung current na nasa armature, paghahatian ngayon ng nasa shunt and nasa load. So etong shunt current natin and yung load current natin, pinaghatian nilang dalawa yung original na armature current. And meron din naman tayo ditong KVL, di ba, na clockwise. Kaya, di ba nung tayo ay nagsosolve sa generators natin, kadalasan, dalawang formula or dalawang solutions yung ginagamit natin. The first one is the KCL. So alam naman natin sa KCL about sa current, kung sino ang pumasok, which is IA, katumbas niyan yung dalawang lumabas sa point na to or sa node na to. Diba katumbas niyan yung sum nung shunt at nung load current. So parang nire-review lang natin dito yung generator. And then pagdating naman sa KVL, mag-start tayo sa EG. So dahil clockwise yung loop natin, so mag-start sa EG and then minus the IA, RA, minus VT is equal to 0. Diba? This is our solution nung tayo ay nagge-generator. So ngayon, pagdating dito sa motor, so meron tayong panibagong topic, DC motor. Yung dating EG na nasa generator, gagawin na natin ngayong back EMF or yung EB sa ating motors. And then siguro para hindi rin naman tayo malito, yung dating terminal voltage, gawin naman natin ngayong VS or source voltage. So bakit ganon? Kasi yung motor natin, nangangailangan na siya ng supply para umandar. Yung generator natin, siya mismo yung nagsusupply, yung motor natin, nangangailangan na ng supply. So, ganun din ang mangyayari sa direction of the current. So, syempre, ang lahat ng kuryente na dadali sa motor, manggagaling na sa supply ito. Ito na ngayon yung tatawagin nating I supply, IS, na siya namang paghahatian ng armature and ng shunt. So, ganito ang magiging current directions natin. I shunt and I armature. And then, baligtarin na rin natin yung loop natin. Manggagaling na ngayon ang loop sa source voltage. Kaya kung tayo ay magke-KCL, nakikita na natin dito na si IS na yung sum nung shunt tsaka nung armature. Dati sa generator, si armature ang nakahiwalay, di ba? So ngayon, yung source current na. And by using KVL, mag-umpisa tayo sa VS, magma-minus yung IARA, and then magma-minus din naman ngayon ang back EMF. So this is our introduction. So let us try now to solve three problems. No, about dito lang sa introduction natin, no, I think ito lang naman yung gagamitin natin. Okay? So let us start. A 220 volt DC machine has an armature resistance of 0.5 ohms, and if the full load armature current is 20 amperes, find the induced EMF when the machine acts as
a generator, and as a motor. So we have two answers here. So una ang gawin natin, so eto, let us copy. So syempre 'di ba, assume sa video na to, since pwede naman siyang balik-balikan, so kinaka-copy paste na lang natin yung diagram ng generator. Pero syempre 'di ba dapat kabisado natin to. So let us assume that we have a shunt generator here. And binanggit dito yung armature resistance. So itong armature resistance natin, palitan natin siya ng 0.5. Ano pa? Armature current. Yung IA, napalitan din. The armature current is 20. Find the induced EMF. So we have a 220 volt BDC machine. So kung ano ang pangalan ng machine, ayon ang rating niya sa terminal. So we have 220 volts. So syempre sa generator, kapag induced EMF, EG. So EG is equal to, by KVL, kaya na ba natin gamitin yung KVL? Kasi we need to find the EG. So KVL EG is equal to EEG minus IA RA minus VT is equal to 0. So substitute lang natin yung mga values. And then, tingnan natin, kaya na ba natin i-substitute yung mga values to find the value of the EG? So EG is minus IA, meron di ba? 20. The RA is 0.5. And then the VT is 220. So direct substitution lang pala dito. And we can finally solve for the value of the EG. So ang EG natin dito is, sige, pwede naman mag-shift solve ng alpha x minus 20 times 0.5 minus 220 equal to 0. Shift solve, 230. So tama, no? 230 volts. So next naman, let us consider our machine as a motor. So copy naman natin to. Sabihin naman natin ngayon na ito ay isang motor. Assume pa din natin na shunt motor. So ganun pa din, no? Hindi nagbago yung RA. The value of the armature resistance is 0.5. And then we are now solving what is the back EMF, the EB. Tapos, syempre, kung ano pa rin ang pangalan ng machine, ayun nga yung voltahe niya. Kapag motor, ayun yung source voltage. Kapag generator, ayun yung terminal voltage. No? Kung ano yung pangalan ng machine, kung ano ang rating ng machine. And then, meron pa din namang armature current, hindi nagbago, 20. Ang nagbago lang naman kasi is yung connection or yung direction. Dating generator, ginawa nating motor ngayon. So ano ang KVL natin pagdating sa motor? Mag-uumpisa na sa VS, ima-minus natin yung IA, RA, and then ima-minus natin ang back EMF. And this will be equal to 0. Substitute, the source voltage is 220 minus the IA, the armature current is 20, the armature resistance is 0.5, and then minus the back EMF. So in this case, we can now solve the back EMF. No? 220 minus 20 times 0.5. 210 volts. So ito pa din, na-prove pa din natin. Okay? So let us now proceed
to the next problem. A 25 kilowatt, 250 volts DC shunt generator has an armature and field resistances of 0.06 ohms and 100 ohms respectively. Determine the total armature power developed when working as a generator, delivering 25 kilowatts output, and as a motor taking 25 kilowatts input. Okay, sige, let us start answering, no? Ang question sa ating problem, we are going to determine the armature power developed. Check natin ulit, no? Sige, siguro umpisahan muna natin sa circuit ng generator. Sa letter A muna tayo. And then after natin mapakita yung generator, tingnan natin ano ba ang tinatawag na armature power developed, no? Sige, copy natin ulit ang circuit ni shunt generator. So this is the first given. Meron daw tayong shunt generator dito. So this is the rating, 25 kilowatts, 250 volts na generator. So sa generator natin, basta sa machine natin, kung ano ang ibigay na rating, ayun yung output kapag generator. No? Kapag generator, kung ano ang ibibigay na rating, ayun yung output. So meron ditong 250 volts at saka 25 kilowatts. Ngayon, sabi din, merong armature resistance. The armature resistance is 0.06 and the shunt resistance is 100. And then, determine na daw natin yung armature power developed when working as a generator. So, ito na siya. Ito na yung given circuit natin. So, pag-isipan na natin ngayon, how are we going to solve the power na kay armature? So, can we still remember, engineers or students, that the power na kay armature is the EG times IA. Di ba? Ito ang hinahanap natin ngayon. So, in order to find that armature power, kailangan natin si IA and si EG. Kaya baka siguro na bumabalik sa mga memory natin, yung solution natin ng KCL at ng KVL. Umpisahan natin yung KCL sa shunt generator. So, IA is equal to I shunt plus I load. Diba? KCL ng ating shunt generator. And in terms of our shunt connection, we have the R shunt. We also have the V shunt, di ba? Yung V shunt natin, kung ano yung terminal. So sana hindi natin nakalimutan yon sa shunt generator. So by Ohm's law, yung I shunt natin is V shunt over R shunt. Yung IL naman natin, eto, hindi siya binigay sa problem. Pero since pinag-uusapan dito yung load, I think we can solve for the current using the load power and the load voltage. No? Since we have the DC power which is P is equal to VI, pwede natin ipakita yung current as power over voltage. Kaya yung IL natin is power sa load over voltage sa load. And then equals natin, solve na natin. Yung V shunt natin is syempre yung terminal voltage din naman. So alam na natin 'yan uh, sa shunt machine. Yung R shunt natin is 100. Yung load power natin is 25 kilowatts, 25,000. And then the load voltage is 250. So this is the first quantity na nahanap natin, the armature current. The 250 over 100 plus 25K over 250. 102.5 amperes.
And di ba, after nating magamit si KCL, dire-diretso na yon pagdating sa KVL. Kasi ang KVL ng shunt generator natin, di ba, kahit nga hindi natin makita ang circuit, baka kabisado na natin na EG minus IA, RA minus VT or VL is equal to 0. Di ba ganito ang KVL natin sa DC shunt generator? So let us solve for the AG. Nakuha na natin yung IA, kaya minus 102.5 na nakamultiply sa RA which is 0.06. And then i-minus natin yung terminal voltage na 250. And this is equal to 0. So let us now solve for the AG. So ilipat natin sa kanan yung dalawa. Kaya 102.5 times 0.06 magpa-plus na sa 250. So the answer is 256.15. So 256.15 volts. So finally, we can now solve for the power in armature again, which is the product of EG and IA. So our EG is 256.15 and then the IA is 102.5 amperes. And then pakita na lang natin yung answer natin as kilo. So ito, 256.15, i-multiply natin by 102.5. Tapos gawin natin siyang kilo. So 26.25, diba? 26,255 or 26.25 kilowatts. So this is the power developed in the armature kapag generator. So let us check the key answer. So the first question is about the generator, di ba? 26.25 kilowatts. So okay, napakita na natin yung correct answer. Next, ang gagawin natin ngayon, let us now solve the armature power kung siya naman ay motor. No? So, ihiwalay natin yung page for our problem as a motor. So, i-prepare natin ngayon. Dahil motor na ang consideration natin, so let us now prepare the circuit of our shunt motor. Ito. Okay, basahin ulit natin. At 25 kilowatt, 250 volt shunt motor na. Tandaan engineers, no, if we are now considering the machine as a motor, yung ipapakitang rating na niya ay input. Sa generator, ang pinapakitang rating ay output. So, huwag natin kakalimutan yun. So, dito tayo sa motor, we have the source voltage which is 250 volts and we have the input power na 25 kilowatts. So, ganun pa din naman, no? Nandito pa din yung ayos nila. Nandito pa din yung pwesto nila. And take note, engineers, this is the direction of the current pagdating sa motor. So, in-introduce naman na natin yan. So, meron ulit daw, same lang naman ang armature and shunt resistances from our two conditions. So, dito, 0.06 pa din. Tapos, 100 ohms naman itong shunt. So we are now going to determine what is the armature power. So kung kanina nung kinuha natin yung armature power kay generator, that is EGIA. Siyempre pagdating sa motor, meron na tayong EBIA. So masosolve natin yung power, again, kung magki-KCL tayo at magki-KVL tayo para makuha si IA at saka si EB. Unahin natin yung IA. So ano ang KCL natin pagdating sa motor? Di ba pagdating sa motor, si source current na ang nakahiwalay and ang magkasama na ngayon is the armature current and the shunt current. Next, yung source current natin, since sa source side, nandoon pa din ang source voltage tsaka source power natin. So ito yon.
source power over source voltage. And then we are looking for the IA. Tapos, by Ohm's law pa din naman, ang I shunt natin ay V shunt over R shunt. The source power, ang power daw na napupunta sa motor is 25,000. Diba? 25 kilowatts na input. I-divide natin yung source voltage na 250. So this is equal to IA plus the shunt voltage is 250 and then the shunt resistance is 100. So una nating makukuha si armature current. So lipat na lang natin, no? 25,000 over 250 panatilin sa kaliwa. Lipat natin sa kaliwa si 250 over 100 kaya magba-minus. So 250 over 100. So ito yung natira para sa IA. 97.5 amperes. Next, ganun pa din. After using the KCL, let us now use the KVL. So, ang kailangan lang naman talaga natin pagdating sa generator and motor, dapat alam natin sino ang tamang KCL kay generator, sino ang tama kay motor. Sino ang tamang KVL kay generator, sino ang tamang KVL kay motor. So, ang tamang KVL kay motor, again, nag-umpisa sa VS, tatanggalin ang voltage drop na IARA, and then tanggalin din natin ang back EMF or yung EB that is equal to 0. Take note, ang sinosolve natin dito, E-back. So given yung source voltage, di ba? The source voltage is 250. Minus natin ang nasolve nating IA, 97.5 amperes. Ang armature resistance, 0.06. And then, ito na, we are now going to solve the E-back equal to 0. So, siyempre, di ba, kapag isosolve natin yung E-back, siya na lang yung ilipat natin sa kanan. So, kopyahin lang natin mismo to. 250 minus 97.5 times 0.06. So, the answer is 244.15. 244.15 volts. So, finally, we can now again solve for the armature power. That is the product of the E-back and the IA. So the E-back or the back EMF is 244.15 and then the IA is 97.5 amperes. So in terms of kilo, so times 97.5. So 23.8, di ba? 23.80 kilowatts. This is our answer. And in our key answer, tama din, no? 23.8 ang power sa armature pagdating sa motor. So, madali pa, di ba? Madali pa siya. Okay, for our final problem, sige, sagutan natin siya. A 4-pole 32 conductors lap wound DC shunt generator with terminal voltage of 200 volts delivering 12 amps to the load has armature resistance of 2 ohms and field circuit resistance of 200 ohms. It is driven at 1000 RPM. To calculate the flux per pole in the machine. So that is the first question. Ano yung flux sa generator na yon? And then, next question, if the machine has to be run as a motor with the same terminal voltage, tapos magkakaroon siya ng 5 amperes na current from the main, mini-maintain niya yung same magnetic field, meaning same ang flux, find the speed of the machine. Ngayon, kung magiging motor daw siya, let us find daw yung speed ng machine. Umpisahan natin again ang solution natin as a generator. So we have a shunt generator. Tapos ilista natin ano ang binigay ng problem. So we have a generator here na merong 4 poles dito na lang sa baba. So ang P niya is equal to 4, 32 conductors kaya ang Z niya ay 32. Lista na rin natin na binanggit dito na siya ay lap.
And then the terminal voltage is 12 volts. So palitan natin to ng 12 volts. 200 volts. The terminal voltage is 200 volts. And then nagde-deliver ng 12 amperes, meaning we have the load current kasi dinedeliver niya yun. So palitan natin to ngayon ng 12 amperes. Merong armature resistance na 2, palitan din natin. And meron din shunt resistance na 200. And then it is driven at 1,000 RPM. So lagay din natin dito that the N is 1,000 RPM. So first, let us solve the flux. Kung meron palang binigay na number of poles, number of conductors, speed in RPM, tapos hinahanap yung flux, so malamang involved dito yung formula kay generator na si Ag is equal to Ohms or poles, flux, speed, conductors over 60A. And if we will be solving for the flux, ito yung hinahanap nung first part natin, ayusin lang natin yung equation natin, di ba? Sa Ag, mamumultiply na ang 60A. And then madidivide naman ngayon yung lahat ng katabi ng flux, which is the number of poles, the speed, and the conductors. So, syempre, if this is the question of the problem, dapat kompleto natin to. So, ang problem natin ngayon, wala pa si Ag. Ang A natin, since lap iyan, we have M times P. Diba? And kung hindi babanggitin, syempre understood simplex or yung M natin ay 1. Yung poles natin given, yung N given, and then yung Z given. So, ang problema lang pala natin ngayon is the Ag. And di ba engineer, siguro sanay na rin naman tayo no, na kapag tayo ay nagsasolve ng Ag sa circuit ni generator, kailangan nun yung IA. Kaya always tayong nauuna sa KCL to find muna yung IA na gagamitin mamaya sa KVL. So again, the KCL pagdating sa generator is that the IA is equal to the I shunt plus the I load. So, diretsuhin na natin yung I shunt is the shunt voltage or the terminal voltage divided by the shunt resistance. Plus natin ngayon yung nakabigay na load current. So, this is 1 plus 12. So, napakadali natin malaman or napakadali natin sabihin that the armature current is 13 amperes. Next, since we now find ang IA, pwede na tayo mag-proceed sa KVL ni generator. Di ba nga? Kahit na hindi na nga natin tignan yung circuit, kasi baka makabisado na nga rin natin that the equation is Eg minus Ia Ra minus Vt is equal to 0. So, ito, makukuha na natin yung Eg. So, Eg minus, ang nasolve nating Ia is 13, ang Ra is 2, and then the terminal voltage is 200, and then equal to 0. So, this is the value of our Eg. So, lipat natin sa kanan. Kaya magpa-positive si 13 times 2, magpa-positive din naman si 200. So, 226 volts. Since nakuha na natin yung Eg, we can now finally find the value of the flux. Sundan natin tong formula natin na nasa taas. So the value of the flux now is the Eg, which is 226 volts, and then 60 times the MP. Yung MP natin, sabi natin yung M doon, understood na 1, kapag hindi binigay kung siya ay simplex, duplex, triplex. So i-assume natin na simplex, kaya 1 yung M natin, and then yung P natin kay A is the number of poles. So 4. Next, over the number of poles pa din, yung N natin is 1,000. And then yung Z naman natin ngayon is given as 32. So we can now solve the value of the flux in Weber. So 226 times 60 times 4 over 4 times 1,000 times 32. So nasa denominator yun na yung tatlong yun. So 0.42375. 42375.
75 Weber. And this is our answer. No? That is our key answer. 0.42375. So ito. Ang gagawin naman natin ngayon, we are now going to calculate the speed kung siya ay motor na. Now, let's proceed to another page. So ito pa rin yung problem. So, pakita na natin ngayon ang circuit ng isang shunt motor. So, meron lang konting pagbabago sa problem. Okay. So, ito yung motor natin, no? This is the circuit of our motor. So, syempre, hindi pa rin naman magbabago yung composition niyan, yung physical composition niya. Meron pa rin yan number of poles na 4. Meron pa ding conductors na 32. Lap wounded. And then, dito na tayo, eto kasi, buburahin ko na nandito tayo sa condition na siya ay motor. Tatanggalin na natin to. Terminal voltage of 200 volts. Tanggalin natin to, delivering 12 amperes kasi ito ay generator. And then, meron pa din daw siyang armature resistance. Kasi this is composition ng machine natin. Yung armature resistance tsaka shunt field resistance. Hindi nagbabago yon. So 2 pa din dito and then 200 ohms pa din dito. Itong 1,000 na RPM burahin natin because driven yan as a generator. Kanina, di ba ginamit natin kanina? Calculate the flux. So na-solve natin yung flux kanina and then dito na tayo mag-focus. So if the machine has to be run as a motor with the same terminal voltage, so ito sure na tayo, we will be still using the voltage of 200 volts kasi parehas pa rin daw ang terminal voltage. Ang mangyayari naman ngayon, kumakain na siya ng kuryente from the source. So we now have the I source, the source current as 5 amperes. And we are maintaining the same magnetic field. So ilista pala natin dito na mayroong parehas na flux. Kasi same magnetic field ang banggit sa problem. And ang flux natin is, eto nga pala no, yung na-solve natin, yung nasa key answer na 0.42375. So ito yung na-solve natin kanina, di ba? Na flux. So find the speed of the machine. So ngayon, kanina pala no, hinahanap natin yung flux. Ngayon, hinahanap natin yung N. And involved pa din doon yung formula ng Zapon, di ba? Pero dito gamitin natin EBAC. Yung generated voltage na EBAC, that is equal to ohms over 60A. Kanina, in-isolate natin si flux kasi ayun yung hinahanap. Ngayon, ang i-isolate natin si N kasi siya na ang hinahanap ngayon. So, ang mangyayari sa EBAC, mamumultiply na ngayon yung quantity ni 60A. Tandaan natin yung A natin, multiplier times the number of poles. No? Kasi lap. Over, lahat naman ng katabi ni speed. Number of poles, yung flux, and then the speed. And then the number of conductors. So, if this is the unknown, yung N, hindi natin alam yung AB. So, kailangan makuha natin to. So, alam na natin yung A kasi MP. And then, given na ulit tong tatlo. Number of poles, number of conductors, and then the flux. So, first thing to do again is KCL. Kasi involved si IA sa EB natin. So, ano ulit yung KCL natin pagdating sa motor? Ang IL or yung IS na ngayon, yung nakahiwalay, and then magkasama si shunt at saka IA. Yung IS natin ay 5. Ang shunt natin, Ohm's law, V shunt over R shunt, wherein the V shunt is also the source voltage. And then we can find the value of IA dito. I think this is 5 minus 1, no? Lilipat natin yung 1, ito magiging 1 siya. Lipat natin sa kaliwa, magiging 5 minus 1. So we have the armature current of 4. And then, let us now proceed to KVL. Kabisado natin KVL na. Nag-umpisa sa VS, tanggalin ang IARA, and then
tanggalin din naman ang EBAC. This is equal to 0. We can now solve for the EBAC. The source voltage is 200. The armature current is 4. The armature resistance is 2 minus the EBAC. We are looking for the EBAC. So solving for the EBAC, so ilipat lang natin sa kanan yung EBAC, i-perform natin yung sa kaliwa. So 200 minus 4 times 2. 192 volts. Finally, we can now solve for the value of the N. Sundin lang natin tong formula na nasa itaas, solving for the N. So the EBAC is 192 times 60. And then yung A natin is multiplier, which is 1 kasi nga simplex. Inassume natin na simplex. And then the number of poles ay 4. Over the number of poles na 4, yung flux na na-solve natin, 0.42375. And then the number of conductors, 32. So ito na yung answer natin in RPM. So hopefully, kaparehas ng key answer na 850. So 192 times 60 times 4 over 4 times 0.42375 times 32. So ito, 849.56. So, pwede na yan. 850 na din yan. So 849.56 RPM. So again, engineers, no, in this video, diniscuss natin ang comparison ng solution kapag DC shunt motor and DC shunt generator.